Finally mga langga ay naumpisahan na rin gawin yung aming kusina. Ngayong araw nga ay pupunta kami sa bayan para bibili ng ibang kagamitan. Maaga kami gumising para hindi pa ganun kainit ang aming pagbaba. Kasama sila kuya at ate at iwan na lang muna namin kila mama dun sa highway. Mabilis lang din naman kami sa bayan, hindi naman ganun kadami yung aming bibilhin. Yung kahoy naman ay dito lang namin kinuha, yung pinatabas namin nung nakaraan. At para nga wala na masyadong gastos at native yung vibes ng ating kubo kusina ay gagamit lang tayo ng kawayan. Sa mga hindi pa nakakaalam, dito talaga kami naghuhugas ng pinggan, nagluluto sa labas, maulan man or mainit. Mga ilang taon din kaming nagtiis, simula nung nawalan kami ng kusina gawa ni Bagyong Odette. After ilang taon, finally mga langga, magkakaroon na kami ng kusina. Alam nyo ba, hindi talaga namin to in-expect na makapagpagawa na kaagad kami ngayon. Akala kasi namin matagalan pa, mga 2 years from now, dahil nag-iipon pa nga kami. Pero grabe, pag si Lord na talaga yung kumilo sa buhay natin, magugulat ka na lang. By the way mga langga, nandito na kami sa highway at yung dalawa nga ay hinatid muna ni Bossy doon sa in-laws ko. At pagbalik ni Bossy, ito na, nakasakay na ako at dumiretso na kami dito sa bayan. Kumuha muna ng pera, pambili ng materyales. Sa bundok kasi hindi kami nagdadala ng pera. At salamat pala sa nagpapahiram sa amin ng motor. Soon, makakabili din kami ng sarili naming motor. Mangarap lang tayo ng mangarap at samahan lang natin ng kilos. Walang imposible mga langga, basta pagtiyagaan lang natin. Ayun, nandito na kami sa highway hardware kasi dito kami mamili ng mga kailanganin. Na-amaze ako mamili dito mga langga dahil napakalinis at napakalaki ng kanilang bodega. Napaka-convenient din dahil tabi ng highway. Kaya anytime pwede mong ipa-pick up yung mga pinamili mo. Ayan si Boss EO, namili siya ng lababo. After nga ay nagbayad naman kaagad at pumunta muna kami sa terminal ng mga sasakyan para mag-contact ng mapagkargahan ng aming mga gamit papuntang bukid. And wait, kapag andito na nga kami sa bayan ay humihirit talaga ako kay Boss E na daan naman kami dito. Wala lang, nagche-check ako kung may bago. Favorite ko yung mga gamit dito sa kusina. Kapag wala namang bago, ibalik kami next time kapag may panahon. Dahil nagutom na at alas 12 na nga at hindi pa naman yun aalis yung sasakyan ng gamit ay kumain muna kami dito. Sa pagkain talaga mga langga, matakaw talaga ako. Aminin ko yan. Ayoko magtipid pagdating sa pagkain. And then yun, after namin kumain ay sumunod naman kami kaagad dito sa bodega. Andito na pala yung sasakyan na pagkakargahan ng aming mga gamit. Ayan yung mga sasakyan namin dito mga langga na umaakyat papuntang bukid. Si Bro po ang tawag dyan sa amin. And then yun, sumunod na lang din kami kaagad. Kasi pagbaba ng mga materialis dapat andun na rin kami. I-flex ko yung daanan namin mga langga. Ito yung itsura ng kalsada paakyat dun sa amin. Napakaganda din ng mga tanawin dito at ang daming magra-rides dito every Sunday. Diba? Nakakamiss talaga umuwi ng probinsya kapag ganito yung makikita mo. Medyo hapon na nga to mga langga at kung natatandaan nyo, ito yung time na naggabihan kami sa pag-uwi. Yes, kasi syempre maglalakad pa, ipipick up pa yung mga bata dun sa in-laws ko. And then magbababa pa ng mga gamit. And then hahakutin pa yon papuntang bundok. Kaya medyo mahirap din talaga sa part na yung magpapagawa ka ng bahay tapos andun pa sa malayong bukirin. Doble yung trabaho at gastos kasi syempre magbabayad ka ng tagahakot. Anyway, tingnan nyo tong dinadaanan natin ngayon mga langga. Ito yung kalsada na nakikita nyo palagi sa vlog ko. Ito yung kalsada na nakikita nyo at tinuturo ko na dito pa yung highway. At doon ngayon sa pinakataas nito yung aming lugar. Literal na pampang talaga to dito at ginawang kalsada. Mga ilang minuto na nga lang ay nakarating na rin kami dito sa pinaka-jump off ng aming lugar. Naabutan ko pa si tata, yung tsuhin ko ay naghahakot ng mga materialis namin. Kinabahan talaga ako dahil natumba pa siya, na timing pa nung pag-video ko. At ang bigat-bigat ng dala niya, nahirapan siyang ibangon. At wala naman akong magagawa dahil dala-dala ko si Bunso. Ayan mga langga, diretso yan siya doon hanggang taas. Medyo mahirap talaga yung daanan. O hindi lang medyo, talagang mahirap yung daanan. Pero kailangan kasi ikarga. Ito naman yung time na paakyat na kami at ginabi na talaga. Mga alas 6 na nga to ng hapon mga langga at may naabutan pa kaming kaunting sunset. Yun lang naman ang ganap namin sa araw na to. I-update ko kayo sa susunod kung ano na yung nangyayari at ano na yung itsura ng aming kusina. Thank you for always watching mga langga. Salamat sa inyong mga suporta. Ug palihog, ayaw pagkalimot sa pag-follow o pag-share sa among mga video. Hantod sa mga susunod na higayon. Daghang salamat. Bye-bye!